Research and Development. Paghahanap ng mga kaalaman upang magamit sa kaunlaran ng isang bansa. Pagsasaliksik. Gawain ng mga mag-aaral, mga pantas, mga dalubhasa. Batayan ng mga balakin sa pagsasagawa ng mga programa para sa iba't ibang sektor ng lipunan at ng kabuhayan. Nasabi ng mga dalubhasa na kung walang pagsasaliksik na isasagawa ang isang bansa, daig pa ang paglalakad sa kadiliman o kawalan ng liwanag. Ang lahat ng mga balakin ay babatay na lamang sa mga nagawa at natamo ng iba. At sa bansa, kawalan ng saysay sa pagpapalakad ng kabuhayan tungo sa kaunlaran. Kung kaya't pinagsisikapan ng ating alamin na suyurin ang iba't ibang sektor, mga paaralan, mga tanggapan ng pribado at publikong sektor upang mapag-alaman ang ginagawa nitong pagsasaliksik. Actually, ang ating research agenda dito, nag-emanate lahat sa diversified nature ng Pampanga. And when we say diversified nature ng Pampanga, this is anchored on the spatial niche, which starts from the upland forest ecosystem down to the urban ecosystem up to the wetland ecosystem. Dito nakikita lahat yung nako-cover lahat yung mga research potentials ng Pampanga, particularly yung sa wetland ng Candaba, wherein we have also biodiversity there, sa lahar farming system, and then yung upland ecosystem, patungo naman yun sa trust ng PAC para maging agro-ecopolitan university in the future, concentrating on agroecological skills. So, marami tayong mga dinedevelop na centers at saka research initiative ngayon, Jerry, pertaining to this trust. And one of these is yung ruminant center. And then we have also the Sweet Tamarind Investment Center. We have also yung mga sweet sorghum and other related research activities. Varied po yung ating research undertakings ngayon. We have more on livestock as well as plant sciences. But the most important nowadays ay yung pag-develop namin ng tissue culture laboratory namin, wherein we are into mushroom, orchids, and banana tissue culture. Are you not limiting not only your potentials, kundi yung scope of operation ninyo? Kung sasabihin nating ang dapat abutin lamang ay yung mga nakikita nating pwedeng i-develop dito sa lalawigan ng Pampanga. What about other places in the country? Siguro baka interesado sila na pumasok dito o magpunta dito. Iyan lamang ba ang sa kasalukuyan yung thrust sa inyong research and development? Hindi lamang yun, Jerry, kasi po ang pinaka-focus namin dito ngayon ay yung Pampanga, because ang Pampanga is part of sinatawag nating CLARDEC research area, na kung saan bawat province meron siyang tinatawag na research focus. Hindi namin gustong puntahan yung mga ibang probinsya kasi meron din silang kanya-kanya mga research agenda sa kanilang probinsya. Muli, masasabi natin kung hindi pahahalagahan ang larangan ng pagsasaliksik, walang patutunguhan ang isang bansang tulad ng Pilipinas. Ang lahat ng mga programa ay ibabatay na lamang sa gawain ng ibang bansa, at ang lahat ay produktong hango sa labas at gawain ng ibang lahi. Nasabi ngang ang bansang walang sariling angking produkto, kawangis nito ang isang taong walang talino. Pagsasaliksik, research and development, mula sa palatuntunan, ating alamin.
The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Mamaya kabayan, muli po tayong dadako sa pag-aalaga ng mga bagong lahi ng itik. Mallard Ducks, pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay kabayan, dahilan sa maraming katanungan ukol sa itik o mallard na pinaghusay at binigyang halaga ng mga dalubhasa, muli po nating isama ang ilang kaalaman ukol dito. Una, ayon sa mga dalubhasa, nakapamili na sila ng mga lahi ng itik na maaaring makapagbigay ng higit na maraming itlog sa mga nag-aalaga. Hahaba ang panahon na makapagbibigay ang mga ito ng pakinabang at higit na malaking pagtitipid ang makukuha sa mga bagong saling lahi ng itik na ating nabanggit. Unang-una po yung paglaki niya. Mabilis. In 3 months, halos makikita mo dumalaga na. Yun nga ang mga nagiging bisita ko dito na nagdadala ng itik sa akin galing sa grazing. Nagugulat sila kasi wala pang 3 buwan, katumbas na raw ng 4 na buwan sa kanila. Okay. So nakita ko talaga mabilis lumaki at napakabilis niyang mag-lay ng unang itlog. Paano, anong ginamit mong batayan dyan? Ikaw ba dating nag-aalaga ng itik sa nakalipas? Opo, 1988 pa nag-iitik na po ako at nakita ko na rin lahat ng ages na pinasok ko. Merong 4 na buwan, merong 5 buwan, merong 6 na buwan, 7 buwan. And in fact, pati nga yung mga pinabata na 10 buwan, binibili ko, tinitignan ko, nakita ko dito talaga na napakaaga niyang umitlog na hindi ko nagiging problema yung buwa, yung prolapse. At in mga 1 buwan at kalahati, halos 60% na Ganon? ang itlog. At maaga siyang pangingitlog nga, sabi ko kanina, at maaga siyang pakikinabangan. Yung compare doon sa binibili ko sa labas, bibili ako ng 5 buwan, halos 1 buwan at kalahati bago ako makakuha ng unang itlog. Sa palagay mo, walang kaugnayan to sa feeds na ginagamit mo, doon sa mga pamamaraan na nakasanayan mo na sa pag-aalaga ng itik, and everything boils down to the stock na ibinigay sa iyo ng tanggapan nila Karine. Sa akin tingin po hindi sa page kasi ang ginagamit ko dito, ang pagpapalaki ko po ng bagong stock na yan ay yung total confinement na gumagawa ako ng sarili kong grower. Pareho rin ha, pareho. Mas kung inferior pa nga yung klase. Ganon? Opo, ang baba ng kanilang analysis. Pero in 4 months and
15 days or 18 days, umiitlog yung itik doon sa pagkain ko. Balikan natin yung pagsasimula mo nito. Opo. Mga ilang ulo ang inumpisahan mo para makita mo yung malaking pagbabago? Ang unang stock na nabigay sa akin ay, kung di ako nagkakamali, nasa mga 600. Opo. Did it have the same ratio na kagaya ng nakaugalian mo? Opo. Opo. At doon sa mga pagbabago, saan mo nakita kaagad? Sa kanilang mula sa sisiw, no? Opo. Kunyari, one day old. Yes. O pag magmula doon hanggang sa lumalaki ito, hanggang sa maging dumalaga, diyan ba napansin mo na yung pagbabago ng nasabing alaga? Malaki po talaga. Malaki nga. Yung 2 buwan, nasa 600 grams na agad. What about the old stocks that you had? Ay, baka mga nasa ano lang ho yun, mga 400 o 350. Okay. Kasi itong huling stock na binigay nila sa akin, sinabayan ko sila nung chop suey na kung tawagin namin, galing sa itlog ng mga ibang itik. Napakalayo. Yung akin ay 4.5 months umitlog, yung akin ay 6.5. Sana kabayan, kung may magagawa ang mga dalubhasang maipagpatuloy ang naiwang pagsasaliksik ukol sa itik na ginawa ilang dekada na ang nakalilipas. At kung makapagpapalabas ng mga bagong lahi buhat sa mga itik na nabanggit na hango naman sa pagsasaliksik sa ibang bansa, marahil lalong lalago ang industriyang ating binibigyan ng pansin. Nabanggit nga ng ilang dalubhasa na ang itlog nitong gamit sa produksyon ng balut ay maaaring iluwas sa ibang bansa upang matugunan ang hanap ng mga kababayan natin sa labas ng ating kapuluan. Itik Kabayan, mula sa ating dagdag kaalaman ng palatuntunan ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision. Kung magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Ang isusunod po natin, kabayan, ay ang mga kasagutan sa mga tanong na ating natanggap sa palatuntunang ating alamin. Sa bawang, sa igat, at iba pang paksain sa ating tanong at sagot Q&A pagkalipas lamang ng ilang sandali. Okay kabayan, sa ating Q&A sa araw na ito, unahin po natin ang tanong mula kay Rudy Santillan ng Cavite. Kung pwedeng magtanim ng mga bawang sa ibang bayan sa halip na sa norte lamang. Naku, alam po ninyo kabayan, pwede po. Sa Bicol na amin pong dinalaw, ang bawang ay isa sa mga pangunahing produkto ng ating mga kababayan doon. At dito po sa parte ng Laguna na itatanim po ang bawang.
At kung nakabalita na po kayo sa ibang parte po ng Pilipinas, may mga nagtatanim po ng bawang sa paso at sa kahon. At sa ating alamin, nasubok na rin po ito, kabayan. Subukan din po ninyo sa mga sako, kabayan. May lupa, labi ng bukid, tulad ng ipa, mga dahon, dayami at marami pang iba. May pananim na bawang na po kayo kapag ka ito po ay inyong nagawa. At sa Igat, kabayan, ang nabibili po ngayon ng mga nanguhuli po nito ay makukuha sa maraming sapa at ilugan sa norte, sa Luzon, sa Kabisayaan at Mindanao. Hindi po ito galing sa ibang bansa, kabayan. Dito lamang po sa Pilipinas. At napag-uusapan po ang pagsasaliksik. Ang kahilingan po, kabayan, ay galing pa rin kay Ginang Leonida Panganiban. Narito ang isang bahagi po ng produktong nakukuha sa sorghum. Silipin po ninyo, kabayan. Ito po ang sweet sorghum grain Okay. na ready for cooking. 2 araw na babad sa ganitong sistema, Okay. 2 araw. Pagkatapos po, ating tinatawag na meron po kayong choice. Gusto nyo ng wet milling, lagyan ng tubig. Kaya po pinakita namin ito. Makikita nyo ganyan ang dating ng blender. Ano po? Pag wet milling po, iluluto pa ulit yan. Ito po ang mangyayari. Pero pagka ito'y binabad natin, naghihiwalay ba yung, sabi nga, separate the chaff from the grain? Hindi po. Ganon? Hindi po. Kita nyo? Wala. Paano yung balat? Na lulusaw po. Natutunaw na yun. Natutunaw. Tapos po, ito ang kinalalabasan. Naging powder na because of the grinder? Opo. Ito? Opo. Simple lang po, pambahay. Kaya kayang-kaya pong gawin eh. So after 2 days, pwede na nating After 2 days po ng soaking, opo, pwede na pong i-grind na may tubig Okay. para po iluluto natin itong sistema na to, itong grinded sweet sorghum at magiging cook siya. Ito siya. Ito na. Ito na po. Gaano katagal iluluto yan? Parang sinaing. Opo, ganun lang. Okay. Tapos? Mula po dito, magagawa po natin yung mga sinabi ko kanina. Okay. Okay. Ito pong grind Ito namang dry. grind dry po, ito, ganyan lang ang sample po yan. Walang tubig, ibig sabihin. Walang tubig. Ano po? Ayan po siya. Ito na Ito to. na po, opo. Pag po ginamitan natin ng mga sifter, yung mga ganong sifter na ganon, maghihiwalay po. Pangsala. Pangsala. Maghihiwalay po. Ito po yung arena. Talagang makukumpara po natin sa mga nabibili nating arena sa merkado. Ito po yung iba-ibang grado nga na pumasal dun sa pula, sa orange, sa pula, at ito po yung iba na, hindi na po pwede sa tao. Ang sorghum, kabayan, ay may iba't ibang uri. Ang isa ay ang sweet sorghum at ang isa naman ay naitatanim sa maraming parte ng Pilipinas. Ang sweet sorghum, kabayan, ay bahagi po ng mga pagsasaliksik sa mga agricultural school na nadayo po ng ating palatuntunan. Q&A, kabayan, mula sa palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers.
Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya Kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, Kabayan! Antabay po kayo sa ating GSK Gabayan sa Kabuhayan, pagpapakitang gawa sa mga produkto at seminar na buhat po sa ating palatuntunan. Pagkalipas lamang ng ilang paalala. Okay, Kabayan, muli po nating balikan ang ukol sa fish processing bilang pamalit sa karne ng hayop na ating nakaugaliang iluto dahilan po sa mga nakalipas na okasyon. Magandang muli po nating balikan ang ukol sa pagpoproseso ng isda sa ating po mga seminar na itinataguyod ng ating palatuntunan. So magandang umaga po sa ating lahat. Ang ituturo po namin sa inyo ngayon ay yung paggawa po ng surimi. So eto po, kukunin po natin yung purong laman ng isda. Kahit itong mga red meat, pwede po natin siyang gamitin sa surimi. Kaya lang, kung gusto nyo po ng maganda ang kalidad ng inyong surimi, yung white meat lang ang anuhin natin. So ilalagay lang po natin sa tubig na may yelo. Unang-una po, para makontrol natin ang pagtubo ng bakterya o pagkasira ng isda. Ano po? Para makuha natin yung mga laman lang. Hindi natin isasama yung taba, ha? Yung laman lang, pwede natin gamitan siya ng spoon. Huwag po kayong mag-alala habang pinoproseso natin to. Kahit siya madurog at talagang dudurugin natin siya. Nakuha natin yung purong laman ng isda. Tanggalin naman natin ngayon yung mga tinik. So, nakuha na natin ang purong laman. So, huhugasan natin siya ng 2 hanggang 3 beses sa tubig na may yelo. So, ito po ang surimi nyo na. Ilalagay nyo lang to sa freezer. Tapos, kung kailan nyo kailangan, lagyan nyo ng sangkap, iluto nyo, yun na po. Kung halimbawa gagawa kayo ng kikiam, marami po ito. Marami pong piraso ng kikiam or nuggets. Kabayan, bukod sa fish processing, marami pa tayong mga seminar na maipapakita sa ating palatuntunang ating alamin. Sa taong ito, marami po ang mga nagtatanong ukol sa hog raising, tilapia production, candle making, at mga pangtahanang proyekto, Kabayan. Kaya sali na, Kabayan, sa ating mga seminar sa GSK Gabayan sa Kabuhayan. Ang kasunod, Kabayan, ay mga talakayin po sa pag-aalaga ng baboy na bahagi ng ating pulong-pulong pangkabuhayan ng ating palatuntunan at pakaing Feed Pro. Pagkalipas lamang ng ating alamin Advertisers Directory.
Everything you need to learn about our livelihood technology is now on DVD format. Get your copy now at the following branches. Fast times need fast solutions. That's where Infotex comes in. Announcements in schools and universities. I get to know kung may pasok o wala. For fast delivery. Mabilis namin natatrack ang mga packages. Via text for nationwide safety and security. Mabilis namin nakuha ang command mula sa central base. Infotex cares for your health. We get outbreak information and vaccines via text. Everything in a click. Caring solutions by Infotext. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-aalaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapitbahay po namin, subdivision, magkabilang po, wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay, may amoy. Ito, wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro, kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila'y nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Okay, kabayan. Sa mga ginawa po nating talakayan sa pulong-pulong pangkabuhayan, marami ang naiengganyo sa pagpasok sa pag-aalaga ng baboy. Dahilan para masabi po natin na ang ating palatuntunan ay nakatutulong ng malaki na mapaunlad at mapalago ang pag-aalaga ng baboy sa Pilipinas at nagbibigay ng pakinabang sa maraming sektor. At sa mga bayan-kabayan, marami po ang nahiling na isagawa po ang ating talakayan sa kanilang lugar. J.S. Tigoy, ano po ang question ninyo? Sige, bago ko mag-question, actually, hindi naman ako talaga yung dating kaya lang lately, parang nagkaroon ako ng parang di ko alam may palawar na gusto kong mag-alaga ng hayop, baboy tsaka mag-plants, ganun. Okay. Tapos, before dito, nasubukan ko talaga itong babuyang walang, na-research ko sa internet. Okay siya. Hanak nga, hindi ako nagpaligo ng baboy buhat nung bik hanggang sa ibenta ko. Hindi ako nagpaligo kasi wala akong time. So, okay siya. Wala ka rin tubig? Oo. Hindi, less cost yun. Maganda talaga siya. Ngayon, basic na lang mga tanong ko. Ang tanong ko kung aside from color, anong difference nung itong white at saka yellow? Bali yung Prolin natin at Eco Pro, ang difference po nun, yung Prolin natin, lance po natin, siya po yung super premium natin or premium natin. And then yung Eco Pro natin, siya po yung special premium natin para sa mga nasabi ni Ka Jerry na kanina na chop suey na lahi or mga native or mga nagtitipid. Swak sa budget. Yung kung gusto naman natin mapabilis yung pag-aalaga natin sa mga hybrid na nag-aalaga, so far dito lahat mga hybrid yung mga alaga natin, gumamit tayo ng Prolin para mas mapabilis po yung paglaki ng baboy natin. So far yung Prolin at Eco, based sa trial namin, halos din naman po nagpapahuli yung Eco Pro. Yung Eco Pro, halos talo pa niya yung mga ibang feed brand. Di ka naman magbanggit, pero talo pa niya yung mga premium na ibang feed brand sa Eco Pro natin. So, try po natin para makita po natin. Yung sa price po, mas mura yung puti.
kaysa yung yellow. Parang last na lang. Ang concern ko po minsan parang limited lang yung parang pagbibilhan mo ng Feed Pro. Since talagang maganda siya, ang concern ko yun lang po. Minsan naubusan pa. Parang hindi niya bigyan ng solusyon yun. Parang hindi naman kinisinabing pero parang limited lang yung parang isa lang yung nakikita kong pagbibila. Ewan ko po rin sa baba at saka minsan nauubusan pa. Ano yung minsan may bumili ako nun. Lalo na ngayon, 'di ba? Lalo na medyo parang nagkalat na. Kasi ako parang personal ko pa lang ito kasi ako nag-research talaga ako noon. Siguro 3 years from now nagawa ko to kasi nagbenta na ako talaga eh. How about ngayon na dumadami na yung so parang i-take to consideration nyo yung kasi businessman din ako na ito maganda talaga. So yung mga siguro nagbabalak na magnegosyo, bakit hindi nyo bigyan yung mga kunwari yung kaya naman nila na na parang satellite station nyo? So para sir, maganda yung katanungan mo about sa amin yun. So yun po yung ina-address namin sa ngayon. Taga saan po tayo sir? Dito Bigan. Sa Bigan. Sa Bigan po sir, sa Bigan Poultry Supply, pwede po nating makuha doon. Siya po yung distributor. May mga satellite sana na kung pwede lang. Kasi kunwari, nasa Magsingal, may mga Magsingal na akong nakita dito. Paano yung concern nila na parang ganun? Saka yung... Wala sa Magsingal. Kami po, lahat po ng dealer na nandito po, kami po ay nananyahan po kayo na tangkilikin yung produkto nating Feed Pro. Yun nga yung problema ni sir, kung gusto niya makita lahat ng store. Or lagi... tag-ulan. Sige. So, open po kami sa lahat po ng gustong magbenta ng Feed Pro. Kung gusto po mag-inquire, pumunta lang po sa Bigan Poultry Supply or tawagin po yung mga naka-area po sa ating bayan para puntahan po kayo at pasyalan. At ngayon po, pwede po kayong mag-inquire. Ngayon dito, yung mga willing na pwede naming i-deliver agad para masolusyonan yung mga problema natin, kagaya ni Sir. Kabayan, sa taong kasalukuyan, patutungo ang ating alamin at Feed Pro sa iba't ibang bahagi ng ating kapuluan upang lalo pang pasiglahin ang pag-aalaga ng baboy at manok sa Pilipinas. Siyempre sa tulong ng maayos at mahusay na pakaing tulad ng Feed Pro. Feed Pro Kabayan, walang kemikal o mga halong sangkap na hindi tanggap ng kalusugan ng hayop at ng tao. Mula sa ating extension service ng palatuntunan, ating alamin. The Filipino local flavor never ceases to amaze one's taste. It brings you home to the good old times. Jerry's Farm Products, available at selected leading supermarkets and dealers. Kabayan, talagang hindi matatawaran ang bisang taglay ng Feed Pro. From the start po ng pag-alaga po natin ng baboy, Feed Pro lang po ating ginamit. Kapit-bahay po namin, subdivision, magkabilang wala pong reklamo dahil po wala nga pong amoy itong pinakakain sa ating alaga. Hindi na tayo napapatawag at naiimbitan sa barangay. Umpisa nung tayo nag-PIGS. Hindi ko kagaya ng semento, mayat maya lilinisin nyo, nakakaya sa kapitbahay may amoy. Ito wala ho. Dahilan kung bakit lalong dumarami ang gumagamit ng Feed Pro. Sa Feed Pro Kabayan, makatitiyak kayong lalaking malusog ang inyong mga alaga. Ang Feed Pro ay walang halong anumang kemikal, hormones at antibiotiko. Lahat ng sangkap ay tungo sa likas na pagpapalaki ng inyong alagang baboy. Likas din ang paraang gamit. PIGS, Profitable Innovative Growing System. Bawas gastos, bawas trabaho at halos walang masamang amoy. Kaya kabayan, pumaris na sa mga gumagamit ng Feed Pro. Lahat sila ay nasisiyahan. Mag-Feed Pro na, kabayan! Kabayan, nantabay po kayo sa huling bahagi ng ating palatuntunan. May kaugnayan pa rin sa research and development ang ating tatalakayin. Ukol naman sa palay o bigas, pagkalipas lamang ng ilang paalala.
Alam po ninyo kabayan, nitong mga nakalipas na buwan, naging bahagi ang ating alamin sa mga pagpapakitang gawa ukol sa iba't ibang mga proyekto, bahagi po ng research and development. Naririyan ang ukol sa pagpapalago ng kita at ani sa taniman ng mangga, ang tamang pag-aalaga at pagpapabunga. At naririyan din ang ukol naman sa mga alagaing tulad ng kambing, small ruminants kabayan, upang mapataas ang lahi at produksyon ng gatas. Nariyan din ang ukol naman sa itik na ngayoy nagbibigay na ng malaking tulong, maraming itlog sa mahabang panahon at marami pang iba. At ang isang programa na kailangan pa rin palaguin sa ating bansa ay ang ukol sa produksyon ng palay na pangunahin sa ating hapagkainan. Kung kaya't ang paghahain ng mga kaalaman at tulong para sa produksyon ng palay o bigas ay nasusubaybayan ng ating palatuntunan. Kabin, sa inyong organisasyon may proyekto tayo tungkol sa sa palay pagtatanim. Okay, pero ano ang role dito ng inyong grupo, yung asosasyon ninyo sa Organic Adapters Association ng mga magsasaka sa ganitong proyekto ng PCARD? Parang ipalaganap ang organic sa mga farmers dito sa amin. Okay. Dapat malagyan namin ng organic yung palayan namin, parang gumanda yung lupa po. Ganon. Opo. Pero itong sa proyektong ito, hindi nangangahulugan na panay organic ito, no? Yung kanilang Science and Technology Community-Based Project ng PCARD, ito, mangangahulugan ba na sasabihin nyo sa mga farmer, gumamit kayo ng organic fertilizer at system? Mostly, sir, na ginagamit talaga fertilizer na, pero pinalalaganap namin sa mga kasama namin sa asosasyon na dapat organic pagkatapos parang hindi gaanong magastos yung synthetic po. Yung paggamit nila ng ordinaryong inorganic fertilizer, yung chemical, at saka yung organic fertilizer na nakasubok na sa pagtatanim ng palay, ano ang pagkakaiba? Gaano kalaki ang pagkakaiba? Ang pagkakaiba lang po sa organic po, yung purong organic na gamitin mo na hindi mo lalagyan ng fertilizer na chemical. Mas maganda mas masarap yung rice, ang lasa. Okay. At saka isa pa, kasi iwasan natin sana yung pagka gumamit tayo ng mga chemical na ilagay natin sa palayan, karamihan sa atin nakukuha ang mga iba't ibang sakit. Kaya yon ang kan ng mga kasama namin. Kaya mga kasama namin, pinipilit namin na ipatupad na gagamit sila kahit kaunti lang, kahit kaunti rin ng chemical. Ibig sabihin, pwedeng paghaluin yun, 50-50, 70-30, etc. Pero ang nangangahulugan dito, ang pinakamaganda rito, pinasusunod nyo yung natural na paraan ng pagsasaka para medyo maganda sa kalusugan at saka sa ating kapaligiran. Opo. Okay? At ano naman ang response ng mga farmer dito? Sabi naman yung mga kasama namin na dahil ang membro ko lang 45 farmers lang. Okay. Ngayon, ang gumagamit ng mga organic, kasi ang organic namin, sir, galing sa worms Okay. Sa vermiculture? Vermiculture po. Yung African night crawler po, nanggagaling yan. Kaya, sabi nila, dapat mag-alaga ng mga ganon, parang mayroon mailagay. Kasi medyo mahal naman ng pagbibili kami ng organic 250 per bags. Ngayon, ang ginagawa namin, mga cooperator namin dito na mga farmers, pinipilit namin na i-import namin na talagang gagawa sila ng organic fertilizer. Yung iba gumagawa na, pero talagang yun ang import namin talaga sa kanila. And dito sa proyekto ito ng PCARD sa pagtatanim ng palay, yung kanilang ipinupush na Science and Technology Farm-Based Community, ano ang response ng ating komunidad ng mga magsasaka rito sa ganitong klaseng proyekto? Ay, ang
ano nila mga magkasakit ito, nagagandahan sila dahil nakakatulong ang Picard sa mga proyekto. Dahil hindi lang sir ang kwan dito sa Picard ngayon eh. Nung una maraming natutulungan ng Picard dahil sila ang nag-assess ng mga good research. Oo. Kami rin noon sir, mga good research kami. Picard din ang gumagawa ay pupunta rito sa amin. Talaga sinusubaybayan kayo? Opo sir. Kaya maraming salamat sa Picard. Yun ang ano namin sa mga taga dito sa Barangay Esmeralda. Nagpapasalamat lalo ng mga competitor. Gusto nyo marami pang proyekto ibigay sa inyo? Dapat sir. Yun ang ano. At yung mga farmer natin, nasisiyahan naman ba sila? Nagkakaroon ng improvement sa kanilang pagsasaka? Oo sir. Kasi gusto nila tumas din ang ani nila. Kaya yung mga kasamahan ko sa asosasyon, nasisiyahan sila eh. Dahil yung ani nila, yung gumaganda. At saka naiwasan pa natin yung mga maraming sakit. Dahil, yung diin namin, sila ang talagang sumusuporta sa amin. Dapat silang umalalay, sila rin ang beneficiaryo, no? Opo. Okay. At sa palagay mo, kung ginagawa niyo ito sa Barangay Esmeralda, sa ibang bayan, sa ibang mga barangay pa sa Balungaw, pwedeng sumunod ang mga farmer natin? Opo sir, dahil may kasama kami dito sa Balungaw, dito sa Barangay San Joaquin, katulad din namin na talagang tinuturuan kami na kung paano mag-ano ng palayan. And as the president of the association, anong masasabi mo sa mga farmer natin in Ilocano? May bagakla ang sir, sa pala ko mata, sumuro da kanya may, no nyaman ter aramidin may iti, nga sursuro iti, sa pala ko no kaya da iti, dumakil mo iti ani da, uno iti, maapit da, kat surutan da kami. Kabayan, bukod sa palay at mais, ang pagsasaliksik sa larangan ng paghahayupan at pangisdaan ay sinusubaybayan ng ating palatuntunan. Sa dahilang ito ay sandigan ng kabuhayan ng Pilipinas. Nasabi nga nating kung mahina ang pagsasaliksik at kaakibat ng mga programa, magiging mabagal ang pag-unlad ng isang bansa. Ang Research and Development Kabayan ay dapat na manguna sa mga programang nauukol sa kabuhayan at produksyon ng mga pangangailangan ng isang bansa. At dito'y hindi nalalayo ang Pilipinas Kabayan. Pagsasaliksik, research and development, handog at kaakibat ng mga layunin ng palatuntunang ating alamin.